Magandang gabi mga mahal na kaibigan. Kaya ngayon, kunin ang inyong kamay tulad nito at ilagay ito dito sa inyong tiyan. Hawakan ang inyong tiyan sa huling pagkakataon dahil ngayon, hinihintay kayo ng mga kubikong ito na may mga paa. Nan ngayon ay nasa ilalim ng inyong balat dito. Grabe ito. At ngayon inaalisin natin ito ng buo kasama ninyo, gawin natin ang press kasama ninyo. Narinig ninyo na ba ito kahit kailan? Ngayon, makikita ninyo ito. Ang mga ehersisyo na gagawin natin ay magbibigay ng ilang mga epekto. Ito ay nagpapabawas ng laki ng tiyan at nagpapataas ng mobility ng iyong spine ng tuloy-tuloy. Kaya bago tayo magsimula sa lahat ng ito, kailangan nating magsawa ng isang pagsusuri. Sukatin ang laki ng iyong tiyan at sukatin ang mobility ng iyong spine. Tiyak na isusulat natin ngayon ang mga resulta sa mga komento. At pagkatapos, kung ilan na lang ito, pagkatapos ay paghambingin, ikaw mismo ay magugulat. Kaya, ang huling beses na hahawakan mo ang iyong tiyan, magpaalam ka na rito sa huling pagkakataon. Dahil mawawala na ito sa iyo ngayon, sa halip ito na ang magiging sa iyo ngayon, mga kalamnan. Tuwid na kalamnan ng tiyan, mga oblique abdominal muscle, mga transverse abdominal muscle. Lahat ng ito ay magiging malakas na magtatrabaho para sa iyo ngayon. Ang lahat ng iyong taba ay magiging ganito na sa wakas. Ang iyong tiyan ay magiging mas maliit hanggang sa tuluyan nating mapuksa ang iyong tiyan at gawin itong perpektong maganda, patag at may hugis. Para sa simula, kailangan mong maunawaan kung ano ang ating kasalukuyang datos. Dito, makakakuha tayo ng dobleng resulta mula sa ating mga ehersisyo ngayon. Bilang resulta ng ating pagkikita, inaasahan ang dobleng epekto. Una, madadagdagan mo ang mobility ng iyong spine at dagdagan ang flexibility ng spine. At ang una, nawawala na ang buong tiya, magiging mas maliit ito. At ang mga pantalon na hindi mo na maisuot mula pa noong nakapagtapos ka, sa wakas ay magkakasya na sa iyo. Ganun na lang ang kasiyahan mo kapag nasusuot mo na ito, hindi na masikip, hindi na napupunit kapag umuupo ka. Kaya mga kaibigan, para sa simula, kumuha tayo ng metro at sukatin natin ang ating mga pangunahing datos sa lapad ng baywang. Tingnan natin ang laki ng ating tiyan. Pwede mo itong gawin ng walang damit o may damit, pero gawin mo ito ng 2 beses. At tingnan ang laki kung ano ang iyong pangunahing laki. Halimbawa, sa akin ay 88 at kalahati. 88 at kalahati. 88 at kalahati. 88 at kalahati. Ito ang unang sukat ano't anuman ang mangyari. Mag-inhale, exhale ka. Tignan mo kung may pagkakaiba sa kanila pero kung hindi ka na humihinga sa iyong tiyan. Kung ang iyong chest cell ay gumagana, hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa inhale at exhale. Sukatin mo ito para sa anumang pagkakataon pero maaaring may pagkakaiba na 1 o 2 sentimetro. Halimbawa, 88 ang akin kapag nag-inhale ako. Sa pag-exhale ay magiging medyo mas mababa. Sa pag-exhale, magiging 86, halos 86 din. Kunin mo ang sukat, isulat mo ito at ilagay sa mga komento ng maaga dahil sa huli, isusulat mo ito ulit at tingnan natin kung ano ang pagkakaiba. Ito ang unang sukat at ang pangalawang sukat, kailangan mong sukatin kung gaano ka pumayat. Ibuka ang iyong mga paa na halos kapantay ng mga balikat at sa posisyong ito, mag-bend ka at tingnan mo kung hanggang saan mo maaabot. Kung hanggang sa tuhod, hanggang sa hita, hanggang sa gitna ng binti, hanggang sa paa at hanggang sa sahig at markahan ito kung ito ay hanggang sa paa. Lagyan mo ng marka ang sarili mo gamit ang isang marker. Iguhit mo ito kung hanggang sa sahig kung gayon ay hanggang sa sahig. Sa kabuuan, naintindihan natin ang mga pangunahing datos. Ilagay natin ito sa mga komento para hindi natin makalimutan, para matiyak na ang mga resultang ito ay naitala na. Para hindi mo masabi na, hindi ako nandito, hindi ko alam ang anumang bagay. Para maging malinaw ang lahat. Kaya, mga kaibigan, tutuloy na tayo sa pagbabawas ng ating taba at gagawin itong malalakas na kalamnan na may malalim na detalye. 3 kalamnan, kahit na 4. Ngayon, ibabalik natin sila sa normal para hindi sila lumaylay o magloko. Ang tuwid na kalamnan ng tiyan, ang inyong cubes, na nakatago sa ilalim ng mga layer ng taba,
Ilalantad natin sila, ipapakita natin para makita ng lahat kung gaano sila kalakas. Ang oblique muscle ay panlabas. Ganito ang direksyon ng mga fiber. Ang oblique muscle na panloob, sa kabilang direksyon tumatakbo ang mga fiber. Gumagana dito sa mga manikot, pipihit tayo sa isang direksyon. Sa isang panig, gagana ang isang oblique, ang panlabas. Sa kabilang panig, ang panloob na oblique naman ang gagana. Palagi silang nagtatrabaho ng magkasabay. Minsan, kapag tumatagilid tayo sa ganitong paraan, ang mga panlabas at panloob na obliques ay sabay na nagtatrabaho. Sa panahon ng paghinga, ang mga abdominal oblique muscle at mga tadyang ay gumagalaw. Tumitigas sila kapag nag-exhale tayo. Inilalabas natin ang ating hangin. Sa pag-inhale, nagre-relax ang mga ito. Humihigop tayo ng hangin. Ang transverse abdominal muscle, ang respiratory muscle sa isang panig. Anan sa kabilang panig, ito ang nagbibigay hugis sa tiyan. Kapag nagre-relax ang transverse abdominal muscle, ang tiyan ay nagsisimulang lumabas sa ganitong paraan. Mayroon ding problema sa rectus abdominis muscle, kung saan ito ay lumalapad ng paganito. Ito ay tinatawag na diastasis, na maaaring mangyari sa panahon ng pagbubuntis, halimbawa, o kapag ang taba ay naipon, hindi lamang sa subcutaneous cell, ngunit sa loob din. Ito ang taba, ang visceral na taba. Ito ay malaking problema. Dito nga ito lumalaki at nagiging maluwag dito ang aponeurosis at ang rectus abdominis ay lumalapad sa isang panig. Pero papayat ka rin sa cottage, pero aalamin din natin ito ngayon. Lubos nating babawasan ang laki ng tiyan mo ngayon. Kaya, saan tayo magsisimula? Kaya, mga kaibigan, ang una nating gagawin ay hihiga tayo ng padapa, dumapa. Ilagay ang mga kamay mo sa harap upang nakabend ang iyong mga siko. Narito ang ating mga siko. Halos kapantay ito ng ating ulo. Ilagay ang mga kamay at simulang ituwid ang mga ito. Ituwid ang mga kamay at stretch ang iyong likod. Ganito ang gagawin natin ng 10 beses. Kung hindi mo magawa ang 10 agad, maaari kang gumawa ng 5. Pagkatapos ay magpahinga ng kaunti at pagkatapos ay gawin ulit ng 5 beses. Ginawa natin ng 8, 9, 10 beses. Magpahinga ng kaunti kung pagod ka na. Ang pangalawang posisyon ng kamay. Ilapit natin ito ng kaunti sa atin. At sa posisyong ito, gagawin din natin ito ng 10 beses. Gawin ito ng 34 na beses. Dahan-dahan, pero parang ganito ang bilis para sa inyo. Huwag magmadali. Gawin ng 9 o hanggang 10 beses mula sa 5 hanggang 10 beses depende sa kung gaano ka kapagod. Kung pagod na ang iyong mga braso, maaari mong bawasan ang taas nito sa antas ng iyong balikat. Ngayon, ginawa rin natin ito. Tumingin sa harap at kung hindi mo magagawa sa posisyong ito hanggang sa dulo, ituwid ang iyong mga kamay hanggat kaya mo lang. Pagkatapos ay ituwid ito hanggang sa kaya mo at gawin ito hanggat kaya mo. Kung mayroong anumang kakaibang pakiramdam sa iyong likod, bumalik ka sa dati, posisyon ng paglapit, na mga gagawin natin. Gawin ito sa posisyon na hindi mo nararamdaman ang pagsakit ng iyong likod. Medyo ibaba ang iyong mga kamay. Maaari mong ilagay ang iyong mga kamay ng mas malawak kung ang mga dulo nito ay hindi nagiging tuwid sa posisyong ito. Gawin ito ng 10 beses o 5 bagamats. Ito ay nakadepende na sa kung gaano mo kagustong bawasan ang iyong baywang. Gawin ito ng 10 beses. Gawin ito 2 beses ng 5 ulit. Maaari mong gawin, ginawa mo sa lahat ng mga posisyong ito. Tandaan na ginawa natin ang ehersisyo ng vacuum kasama mo, pero hindi ang luma, ngunit ang mas epektibo. Hindi natin hinayaan ang tiyan na lumabas sa harap at sa pag-inhale. Mas hinihila pa namin ito kapag nag-exhale. Sa paghinga, hindi natin ito hinayaan na mapunta sa harap. Hinila natin ito sa pag-exhale. At ngayon, gagawin natin ang kilos na ito sa lahat ng mga posisyon na sinanay natin. Kaya, mga kaibigan, simulan na natin. Maaari kang magsimula sa mas madaling bersyon. Ganito ang paraan ng paghahanda. And sa posisyong ito, habang nag-e-exhale, hilehin mo ang tiyan mo papasok.
Habang nag-e-exhale, sipakin nating hilahin ang ating tiyan. And mas sa pag-inhale, huwag mong hayaang lumabas. Huwag mo hayaang mag-relax, panatilihin mo na hinihila mo ito. Habang nag-e-exhale, hilahin natin ulit. Sa pag-inhale, huwag mo hayaang mag-relax, panatilihin mo ito na hinihila mo. Gagawin natin ito ng 5 beses. Nagawa na natin ito ng 5 beses. Susunod, maghahanda tayong bumangon gamit ang ating mga kamay. Halimbawa, ilalagay natin nakapantay ng ating mga balikat. Ito ay depende na sa inyo kung saan kayo komportable. Mayroon ay komportable sa ganitong posisyon. Mayroon din sa ganitong posisyon. At ganun din, gagawin natin ito. At mag-exhale, hilahin ang tiyan. Mag-inhale tayo. At mag-exhale, hilahin ang tiyan. At uulitin ito ng 5 beses. Magpapahinga tayo. Pagkatapos, muli tayong maghahandang tumayo gamit ang ating mga kamay. Mag-e-inhale tayo. Mag-exhale tayo. Pwede natin itong gawin sa pamamagitan ng ating ilong. Kung hindi makahinga sa ilong, huminga sa pamamagitan ng bibig. Walang malaking pagkakaiba dito, ngunit mas mainam na huminga sa pamamagitan ng ilong kung maaari. Ginawa natin ang mga ganitong kilos. Ito ang ating unang ehersisyo. Kunin ang roller. Maaari ring gumamit ng isang bola. Iipitin natin ito sa pagitan ng ating mga tuhod tulad ng ganito. Hihiga tayo ng patihaya. Ipapakita ko ang mas madaling bersyon at ang mas mahirap na bersyon. Ibaba ang ulo at magsimulang gumawa ng kilos sa isang direksyon gamit ang ating mga tuhod at sa kabilang direksyon. Habang ginagawa ito, patuloy na ipitin ang roller dito sa pagitan ng ating mga binti, humarap sa kabilang direksyon. Humarap sa kabilang direksyon at gawin natin ito ng 10 beses sa bawat direksyon. Sa labas, loob, kanan, kaliwa, sabay na nagpapatibay at nai-stretch ang mga spike. Fibrosis. Sa kabilang direksyon naman pero gawin ito ng 20 beses. 20 kilos. Humarap sa kabilang direksyon. Iikot sa kabilang direksyon. Ito ang ating oblique muscles ng tiyan na nagtatrabaho ng salitan. Sa labas, loob, kanan, kaliwa, sabay na nagpapatibay at nai-stretch ang mga spike, ang fibrosis sa pagitan ng mga kalamnan. Nai-stretch ang lahat. Napapalakas ang mga hindi kailangang kalamnan. Ito ang mas madaling ehersisyo. Ang mas mahirap na bersyon ay kapag itinaas mo ang iyong mga paa gamit ang iyong mga kamay ng kaunti. Sumandal ka at gawin mo ang parehong kilos sa isang direksyon at sa kabilang direksyon. Gagawin natin ang kilos na ito ng 10 beses. Nang salitan sa kanan at kaliwa, ang mga kalamnan ay nagtatrabaho, nagiging mas malakas. Ang taba ay nawawala sa harap ng ating mga mata. Nagiging malalakas na kalamnan, ang baywang ay nag-uumpisa ng lumitaw, ang mga sentimetro ay nawawala, at ang mga kilogram ay naglalaho. Kaya mga kaibigan, ito ang pangalawang ehersisyo. Ang susunod na ehersisyo ay katulad ng pangalawa, ngunit kailangan natin dito ang isang goma. Ilalagay natin ang goma dito sa pagitan ng ating mga tuhod. Sobrang dali lang ito. Pwedeng sa itaas ng tuhod, pwede rin sa ibaba ng tuhod. Kung ano ang mas komportable para sa iyo. Humiga ng patihaya. Itaas ang parehong paa, stretch ang goma, at gawin ang parehong galaw sa isang direksyon, pagkatapos ay sa kabilang direksyon. Kapag ginagawa mo ito gamit ang goma, mapapansin mo na mas mabigat ang load sa panlabas na bahagi ng oblique muscle, sa gilid ng oblique muscle. Ito ang eksaktong galaw na tumutulong na bawasan ang volume mula sa mga gilid upang lumitaw ang baywang. Para makalipat muli sa core mula sa mga sit-up upang ang iyong tiyan ay magalak sa kanyang sukat at hindi magalit. Gagawin din natin ito ng 10 beses sa bawat direksyon. Ano? Hindi ka pa ba pagod? Pagkatapos ay ang susunod na ehersisyo na lubos na nag-aalis ng taba sa iyong tiyan pero hindi sa pamamagitan ng operasyon. Ibabaling natin ito ng paganito. Ilalagay. Pwede ilagay sa sahig. At sa posisyong ito, magsimula kang huminga. Palakihin ang tiyan at mag-exhale, 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 mag-exhale at hilahin ang tiyan. Mag-inhale rin tayo. Palakihin ang tiyan,
Mag-exhale, hilahin, mag-inhale, palakihin, mag-exhale, palakihin, at mag-exhale, hilahin. Gagawin natin ito habang pinapanatili ang tensyon ng goma. Gawin mo ang kilos na ito ng 10 ulit. Pagkatapos, sa kabilang panig, mag-i-inhale rin tayo, palalakihin ang tiyan, mag-exhale, hilahin ang tiyan. Mag-inhale, palakihin ang tiyan. Mag-exhale, 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 hilahin ng 5 hanggang 10 beses. Pero ano mga kaibigan, subukan ang mga ehersisyo na ito. Subukan ninyong gawin sa loob ng 1 oras at kasama ko ang hindi gumawa at kung kasama ko sino ang gumawa. Kaya ngayon, tingnan natin kung paano nagbago ang ating mga sukat ng tiyan at ang mobility ng ating vertebrae. Kaya, mga kaibigan, sukatin muli. Kumuha ng metro at tingnan ito. Pero parang tumitigas ang tiyan, kumikilos ang mga kalamnan. Tingnan natin kung ano ang nakuha natin dito kaya sa aking kalagayan ng kalmado sa pagitan ng pag-inhale at pag-exhale. Ngayon ay halos 86 na ako, hindi 86 kahit na naka-exhale. Sa pag-exhale ay 83, kaya mabuti. Ngayon naman ay ang mobility naman ang susuriin natin. Tingnan kung hanggang saan ka nakapag-stretch. Nadadagdagan din ng mobility ang sukat. Ano mga kaibigan? Ito ang ehersisyo. Kung gagawin mo ito kahit 3 beses sa 1 linggo, ito ang buong complex. Ang iyong tiyan magiging gaya ng dati. At ang hinaharap, mga kaibigan, makakasalubong mo ang pinakamaganda at pantay na tiyan. Halos magiging kadigit na nito ang spine. Ayon na. Ang inyong mga buhay. Hawakan ang inyong tiyan sa huling pagkakataon at mag-iwan ng mga like. Maglalagay ng mga komento hanggang sa mga bagong episode. Mahal kong mga kaibigan, isulat ang resulta. Pati na ang mga mataba, ipadala ninyo rin. Ipadala ninyo ang video na ito sa mga taong may sobrang taba. Ipakita sa kanila kung ano ang dapat gawin dahil ang ehersisyo ay ginawa habang nakahiga. Kadalasan ay mahilig silang humiga. Hayaan silang gumawa rin ng lahat muna.